May mga bagong rules na ngayon sa NCAA, kaya marami ng player ngayon na nakapaglaro ng professional na tatahakin ang daang ito. Mas tamang tawagin na compensation imbis na salary ang matatanggap ng isang elite na player na lalaro sa NCAA. NIL or Name, Image and Likeness ay karapatan ng isang atleta na kumita at ang halimbawa dito ay mga endorsement na hindi na bawal sa NCAA. Ayon sa Fox Sports, pwedeng kumita ang isang player from $500,000 to $2 million and depende ito sa status ng player. Ang mga top prospects daw ay pwedeng kumita from $1 million to $2.8 million per year. At ang pinakamaliit na kita ay mga bench or role players. And so kahit bangko at mga low playing time ay meron pa rin compensation. And so tamang sinabi ni Sir Homer Saison na ayon sa kanyang NBA sources na 600 to 1M sa mga elite players. Kaya kung sakaling tahakin ni Andy Gimao ang US NCAA at kung siya matuloy sa Penn State, malaki ang chance for compensation. Ang tanong lamang ay kung ano ang assessment kay Andy Gimao at doon papasok kung sakali ang kanyang makukuha sa isang D1 team. And so elite player nga ba itong si Andy? Well, base sa kanyang pinakita sa Royal Crown, elite international player, naging parte ng isang national team, he has a good talent and skills. Yun lang ang rank ang kanyang star level, given na hindi siya napabilang sa mga rankings like ESPN. Ang superstar kasi ay halimbawa tulad nila Jalen Green, Dylan Harper, or we can say mga 5-star player. Sila yung kikita from 1 million pataas dahil mga sikat at marketable. At kung sakaling may NIL deal ang ating kababayan, depende na lamang kung saan mararanggo nila si Andy Gimao. Pero tandaan na hindi lahat ng players ay automatic na magkakaroon ng NIL deal. Pero may mga player bago pa man pumasok ay mayroon ng nakalatag na deal. At ito nga ba ang status ni Andy base sa article ni Sir Homer. And so hindi na rin talo. Malaking bagay na sa kampo ni Gimao na makapaglaro sa isang NCAA Division I school. At kung meron mang NIL, ay bonus na lamang ito dahil ang focus nila ay development at magandang exposure. So yung mga international players ay sadyang nagbabalikan sa college basketball. E sila yung may advantage lalo na kung may pangalan at magkakaroon ng better compensation. Kaya maraming nagsasabi na bakit hindi ito subukan ni Kai Sotto. And bagay dahil meron siyang branding. And ngayon na ang best time habang eligible pa at bata pa ay kailangan niya magdesisyon kung ito nga ba ang kanyang next step. And katulad ni Andy, maaaring ma-experience ni Kaiju, syempre ang first-hand exposure sa Amerika. Hindi tulad kapag nasa Asia. Easy access ang US NCAA. Mataas din naman ang competition doon at marami siyang big man na makakaharap katulad ng Spanish center ng Michigan na si Aday Mara. Maraming 7-footer ngayon sa NCAA kaya masusubukan talaga kung ikukonsider yan ni Kai. But for now, hopeful tayo na hindi lamang Penn State ang mag-offer dito kay Andy Gimao. Mas maraming offer, mas malaki ang chance na makapaglaro ng college basketball sa Amerika.